Storm drainage, leader vertical pipe sizing. Paano nga ba magsa-size ng ating storm drainage gamit ang ating IPC Table 1106.3? Sa ating extensive plumbing design calculator, sa bagong update natin, dinagdag natin to ang IPC na option para mas marami tayong option kung ano ang gagamitin natin, either UPC ba or IPC. Pero sa segment na to, didiscuss natin kung paano ito gamitin ang ating IPC. Okay? So una, ang pinaka-unang isi-set natin ay ang rainfall intensity rate. Ano nga ba ang rainfall intensity rate sa ating project kung saan ito nakalocate? Mas maganda mag-refer kayo sa Pag-asa, pero kung wala kayong information from Pag-asa, hindi kayo nakakuha ng rainfall intensity, pwede niyong gamitin yung 6 inches kasi base sa mga seminar na atinan ko, ang pinaka-safe na rainfall intensity ngayon, kung wala kayong information from Pag-asa is 6 inches, pero designer's discretion 'yan. Nasa inyo kung gagamit kayo ng 8 or 6, pero sa sample na 'to, sa video na 'to, ang gagamitin natin ay 6 inches, okay? Tapos, dito may makita rin kayong number of rows. Ito yung control, yung ilang row lang yung ipapakita natin. Halimbawa 10, so 10 rows din yan. O 10 roof marks. Okay? So balik tayo sa 6. Pangalawa, ang reference ay ma-access natin through this hyperlink. Click nyo lang to at ma-direct tayo dito. Okay? So, at saka next na ano natin is itong roof mark. Ano nga ba to? Ano nga ba tong roof mark? So, may sample project tayo dito, which is ito yon. May naka-roof mark na dito. Ang ano lang naman dito, yung roof mark is parang pag-subdivide ng ating roof base sa uh, location ng ating mga roof drain or downspout. So, halimbawa ito, itong downspout na to, or roof drain, roof mark A siya. Kasi nga, kung i-analyze natin, parang imaginary na ano dito, line. Kung mag-i-slope man yan dyan, dito sa tama, bababa pa rin yan dyan. Di ba? So, ganun ka ang, ano yan, ang explanation. Bakit may mga roof mark? Roof mark is equal to 1 downspout or roof drain. Ganun lang yon. So, sana malinaw tayo dyan. So, balik tayo sa ating calculator. So, yung roof mark A is 411.19. Try natin to sa ating calculator kung paano siya magka-calculate. 411.19. So, ang square meter niya is 38.20. Kasi naka-square meter to at saka yung sample project natin is square feet. Ito is sa project natin to sa US. Ito ay may ano tayo, regular na trabaho sa US, outsourcing tayo, tayo ang taga-design. Sila yung taga-ano doon. Nagbigay lang sila ng floor plan, pinakalculate lang natin yung mga sizes ng tubo. Okay? So, ito is 38.20. So, base sa ating kalkulasyon, sa ating calculator, pwede tayong gumamit ng DDoS dyan kung susundin natin yung IPC. Pero may ano ako rito, proposed pipe size kasi kalimitan, nagre-request si architect na kung malapit lang naman sa limitasyon, almost dapat magte-trace na siya, i-trace na lang natin. Okay? Kaya may option dito na gray. Ibig sabihin, editable cell. Pero kung kampante naman kayo, DDoS ang gagamitin natin. Ganun lang yon. So, minimum lang to yung yung column na to. Okay? So, halimbawa may sidewall tayo. Ito yung roof lang natin. Ito yung sidewall natin dito. Palagay lang natin yung sidewall natin is 30 square meter yung parapet, yung pinaka-total. Assuming lang. So, may mga rule dito sa ating sidewall or parapet wall, 35%, 50%, or 35% kung adjacent. Nasa inyo yon kung susundin nyo yon. At may ano ako dito, which is ito yon. Ito for one pool, 50%, di ba? So, nasa inyo yon kung ito yung gagamitin nyo, pero base sa mga seminar na atinan ko, all the way 50% basta sidewall. So, halimbawa, palagay lang natin, assuming 30 square meter yung ano natin, sidewall. So, 30 divide, or times 0.50 kung 50%. So, 15 yung sidewall, 38 yung roof, yung flat roof, total of 53.20 tapos 572.64. Ang calculated GPM niya ngayon is 35. So, minimum na siya ng 3 de 3. So,
palitan na natin 'to ng D-trace. Okay? Gano'n lang 'yung kasimple. Pero kung halimbawa ang, rainfall intensity natin is ano lang 4 inches, so mag-iiba rin 'yan, mag-a-update din 'yan. Gano'n kaganda 'yung calculator natin kung ano ba-vary din siya sa ating, rainfall intensity rate. Okay? Sunod, balikan natin 'yung sample project natin, B is, 687.75, 687.75. So, dapat 63.90 yung roof natin, 60.90. So, D-trace ang ating gagamitin diyan. Pero nga, may sidewall naman tayo, palagay natin, siguro 20 square meter equals 20 times 0.5. So, nagiging, D-trace. Puwede tayong gumamit ng D-trace. So, gano'n lang. Gano'n kasimple. Pero kung wala 'tong sidewall, obviously 2 inches lang 'yan, pero puwede niyo rin 'yang gawing D-trace para pagdating dito sa ating, roofline, D-trace lahat 'yan. So, walang dos, tres, tres, tres. Puwede niyo 'tong i-upgrade ng D-trace kasi ang sinabi lang naman dito is minimum, 'di ba? Dapat hindi bababa. Puwede niyo 'tong lakihan para at least papaano architecturally uniform yung ano natin, downspout kung titingnan natin sa ating elevation, sa ating roofline, okay? So, gano'n lang. So, input niyo lang yung information dito, basta tama lang yung ano niyo, yung rainfall intensity, yun na ang calculator na bahala mag-calculate ng tubo ng minimum pipe size. Tapos nasa inyo yun kung i-upsize niyo o susundin niyo yung minimum. Designer's discretion yan, okay? Ito lang yung pinaka, main na ano, na so ito lang yung ano, pinaka main na ano, function ng ating calculator.